Isa pong pinagpalang Tuesday morning, mga katots. At ngayon pong Martes ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong, ano ang bunga ng dasal mo? Ang ating ebanghelyo hinango kay San Lucas, Kabanata 6, mga talata 12 hanggang 19, ay napakagandang ebanghelyo para medyo madistinguish natin minsan sa buhay natin kung tayo bagay talagang lumalago na sa buhay panalangin. Isang katotohanan nating lahat is that usually we pray dahil may kailangan tayo, dahil may ipinagpapasalamat tayo, dahil may problema tayo, dahil meron tayong gusto sanang masagot na tanong. So, nagdadasal tayo. And it's normal, ha? Huwag kayong magala, hindi ho masama yun. Pero may magandang aral ho sa atin ngayon ng Ebanghelyong turo ng Panginoon sa atin. Ano yun? Sangayon sa Ebanghelyo ngayon na hinango kay San Lucas nga, si Lord, maaga pa sa umaga, ang simula ay dasal. Mahaba-haba na prayer ang ginawa ng Panginoon para simulan ang kanyang araw. At dahil dito, may sunod-sunod na nangyari. Ang una, nagawa niyang ilagay kung sino yung 12 apostoles mula sa kanyang mga alagad. And then afterwards, nag-preach, and then nagpalaya sa masasamang demonyo at nagpagaling. So ano yung parang napakagandang mensahe dito? Yung ating gawi, nagdadasal dahil. Yung ipinakita ni Lord, dahil nagdadasal, ito ang nangyayari. So, ito ho yung maganda sanang matutunan natin ngayon sa pananampalataya natin, buhay pananampalataya. It's okay to pray because we have reasons to pray for. Pero, hindi ho kaya mas maganda because we pray. Ito ngayon ang nabiging bunga sa buhay natin. Because we pray, nagkakaroon na tayo ng deposit of grace, deposit of wisdom, deposit of sabihin na natin ng mga kailangan natin to respond to the realities in life even before they happen. Or even hindi lang yun. Kundi kung sino tayo is defined by how we pray. Hindi na lang prayer as a response to our situation, kundi our situation is a consequence of our prayer. Ang ganda ng turo sa atin ng Lord. At sana matutunan din po natin yon. Kaya nga, napakahalaga yung start the day with prayer and be consistent in our prayer. Okay po? Sige. Magandang aral yan sa ating lahat for prayer and our prayer life, no? Kaya nga, siyempre, patuloy pa rin ang paanyaya ko sa inyong lahat. Ang aking panalangin na tayong lahat ay maging cyber missionaries, mag-evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page, ang ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel natin at TFTD Blessed and Blessing at ang ating TikTok na rin at Thought for the Day. Pagbati ng happy birthday kina Eliodora Rojas ng Apostolado ng Panalangin, Emelita Monreal, kay Balut, kay Carlota Martinez, happy birthday Balut, Bikeneman, kay Altea Luis Valenzuela, sa ating kaibigan si Ana Soriano, kay dati natin kasama si Minang Harold Alday, sa pinsan kong si Ate Maria Donna Dango, kay Dulce Valle, kay Sister Luding Rodas, kay Attorney Alwin Racelis, kay Meryl Shane Latayan, kay Marilyn Rocha, kay Maria Sofia Montiano ba? Sofia, ang kanyang birthday. Mark Julius Ocampo, at sa ating kaibigan si Father Dennis Yun, ang Prelatura Opus Dei, kay Ampelocchio Leonila, happy birthday sa inyong lahat and blessings, especially inyong araw. And syempre po, patuloy pa ng ating healing. Yan, prayers. Although ito'y prayer na ito'y response, okay pa rin yan. Prayers para po sa lahat pa rin ng apektado ng COVID-19 virus. Siyempre, nariyan pa rin ang ating kahilingan na magkaroon na ng kapayapaan sa Ukraine. At siyempre, kung tayo naman po ay nabubuhay, bunga ng ating dasal. Ay, ano pa? Always be blessed and be a blessing. Ingat po kayo lahat.